Pasado alas 2 kaninang hapon nang dumating sa Quezon City Hall of Justice ang legal team ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Bit-bit nila ang mga dokumento para sa preliminary conference at pre-marking of evidence para sa kasong child at sexual abuse ng pastor sa QC Regional Trial Court Branch 106. Tumagal yan ng higit 2 oras pero di pa rin natapos kaya ipinagpaliban muna sa Oktubre. They are documentary exhibits that need to be marked as part of our defense to prove the innocence of Pastor Apollo Kibuloy as well as the other accused. Ayon sa abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, virtual na lamang nakadalo si Kibuloy sa mga aktibidad ngayong araw. Nang kumustahin ang lagay ng pastor, ang sagot ni Torion. He is trying to understand all the bad things that are happening to him. And this is indeed a season of tribulation against him. But soon, there will be a season of vindication likewise. Patuloy ring iginigiit ng kampo ni Kibuloy na ma-house o hospital arrest ang church leader dahil sa kanyang medical condition. Naon na nang naghain ng not guilty plea si Kibuloy at mga kapwa-akusado sa isinagawang arraignment noong September 13. Nakaschedule naman sa October 2 ang pre-trial sa kasong child at sexual abuse ni Kibuloy sa QC-RTC. Samantala, hindi rin natapos ang pre-conference at marking of evidence kahapon para sa kasong qualified human trafficking ni Kibuloy sa Pasig RTC. Pero tuloy ang pre-trial ng kaso niya sa Pasig RTC sa October 17. Ayon sa Department of Justice, pinakamalakas nilang ebidensya laban kay Kibuloy at mga kapwa-akusado nito sa qualified trafficking case ang mga testimonya ni Amanda na biktima umano ng pang-aabuso ng pastor. Kumpiyansa naman ang kampo ni Kibuloy na madidismiss ang mga kaso laban sa kanya. As long as the sun rises in the east, we believe in his innocence. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.